Nasa Zoom na ngayon si Attorney Shell Jokno. Alright, Attorney Shell, muli po, maganda umaga po sa inyo at maligayang bati po sa inyo pong grupo. Magandang umaga, Ted, at DJ Chacha at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, ang akin po ngayong kapiling ay si Ma'am Maricel Halili. Opo, Hello, Ma'am Maricel. Opo, magandang umaga po, Attorney. Okay. Attorney Shell, gusto lang ho namin po kayong tanungin. Una po sa lahat ay kumpirmado na ho ba na kayo ay nakausap ng kasalukuyang House leadership para maging bahagi po ng House prosecutors dito po sa sinasabing posibleng impeachment trial ni VP Sara? Opo, may mga umabot sa amin mga feelers and then later tumawag din si Speaker sa akin. Okay. So, Attorney Shell, ano po ang inyong legal mind o legal thought dito? Kasi alam po naman natin, di ho ba, na hindi pa po natalakay ng kasalukuyang Senado yung articles of impeachment. Ano po? At ito po ay, sabi po ni SP Cheese, tatalakayin po sa June 2 sa opening po ng kanilang last regular session. Ano po? Okay? Yes, ako po looking forward sa mangyayari sa Senado pag nag-resume sila sa June 2. Opo. So, Attorney Shell, kung ito po ay tatalakayin sa plenaryo and they will acknowledge receipt, opo, ano po ba sa inyong kaalaman po ang dapat na maging proseso po dito sa pagtalakay ng Senado at sa kanila pong convening bilang impeachment court? What will happen next po kaya? Maganda kung makita po natin kung ano yung magiging rules of sabihin na lang natin engagement or procedure para sa darating na impeachment trial. Kasi yun yung magiging batayan din ng paghahanda ng prosecution panel at yan ay magandang talakayin nila pag resume nila ng session. Opo, kayo ho ba'y nagpahapyaw na ng review doon sa yung pong pinakahuling impeachment rules nila during the corona trial? Medyo familiar naman ako sa mga previous rules. Pero hindi rin natin masasabi na yun din ang iiral na rules sa darating na impeachment trial. Nasa sa Senado yan. Oo nga po. So sir, ito lang po, no? Kumbaga theoretical lang po, Attorney Shell. Kung mag-convince sila as an impeachment court, manumpa sila bilang mga senator judges, so obviously po dahil 6 session days lang nalalabi sa 19th Congress na ito, hindi po talaga nila matatapos ito, no? Ito pong trial na ito. Ito pong itong kinakaharap ni VP Sara. Do you agree? Malamang, Ted, hindi nila matatapos yan. Maganda sana kung nung una pa lang na i-transmit ang articles of impeachment, naglabas na sana sila ng procedure. Kung halimbawa, kung itutumbas nila yan sa procedure sa court ngayon na bago isalang ang isang testigo ay meron munang judicial affidavit tapos pagsalang niya ay cross-examination na, mabilis ang magiging proseso. Pero hindi natin alam kung yun ang i-adapt ng Senado sa impeachment trial. Opo. So kaya ho kami tumawag sa inyo, sir, kasi sa kaisipan lang po ngayon kasi marami na po ang mga may agam-agam kung talaga bang ito'y magtutuloy sa 20th Congress. Natanong din po namin dito si former SP Frank Drilon. Sabi niya, mahirap yan kasi bagong-bago itong sitwasyon na ito. Sir, kasi may question po Ito pong articles of impeachment na buo sa 19th Congress. So ito po'y inihain ng 19th Congress sa Senado. Pero as we all know po naman po, di ba ang rules natin dito, lahat ng pending bills, resolutions, and business ng kasalukuyang Kongreso ay natatapos sa pagtatapos po ng buhay ng 19th Congress. Meron pong question kung makakatawid ba itong articles of impeachment na ito sa 20th Congress? Will this still be valid? What do you think, Attorney? Well, actually, pinagdi-discuss din yan sa legal community. Pero meron kasing desisyon ng Supreme Court na sinabi ng Supreme Court, although ibang ang context, na the Senate is a continuing body. Dahil unlike the House of Representatives na lahat ay natatapos ang term,
meron pa rin na 12 senador na nakaupo. 'Di ba? Tuloy-tuloy. Kaya yun ang ginawang design ng ating konstitusyon na there will always be 12 sitting senators. Yung papalitan lang tuwing election ay yung the remaining 12. But it really is something that there's no, sabihin na lang natin, magiging point of debate malamang din yan. Opo. So at yung nga po no, continuing sila sa 12. Opo. Doon po sa kaisipan din na continuing sila sa 12 kasi nga para din in case no doon sa mga may mangyari man po no sa mga opisyal ng gobyerno yung succession po klaro din na meron at meron sa Senado. Pero sa usapin po na yung 12 hindi naman sila majority. Kalahati lang sila. Opo. At dito po, yung pong articles of impeachment na aaprubahan ay aaprubahan ng 19th Congress. And then, pagpasok po ng 20th Congress, iba na din po ang komposisyon. Opo. Meron ba kayo naiisip dito nga na komplikasyon eventually na baka po baka umaabot na naman po ito sa Supreme Court? Maari mangyari yon, pero meron din isang maaring mangyari na kung ito, kailangan pag-aralan pa ito, pero this just came to mind, na kung i-transmit, kung umabot tayo sa puntong yon, i-transmit ulit ng Kongreso ang articles sa 20th Congress. Kung gano'n ang mangyayari, ay wala nang magiging issue pagdating sa kung meron bang jurisdiction o pwede bang ituloy yung trial. But again, this is something that has to be studied. Opo, I'm opo. just exploring options with you, Ted. Opo, yes sir. Opo, kasi nga po, ngayon pa lang nga, maganda pag-usapan na po ito para nga mapaghandaan na ang lahat. Pero doon po sa inyong binabanggit na yan, isa rin pong kaisipan dyan ay kung nag-file ka na ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa pamamagitan po ng formal na articles of impeachment and then magpa-file ka ulit sa 20th Congress, nilalabag mo yung 1-year ban sa paghahain ng impeachment complaint sa isang impeachable official. Ang pagkaalam ko kasi yung 1-year ban ay applicable yan sa pag-file ng complaint sa House of Representatives. Ang pinag-usapan natin ay yung pag-transmit ng articles. But again, this has to be studied by the lawyers involved very deeply. Because we are, in a way, hindi pa ito charted territory. Oo nga po. Pwede bang maging cure dito, maging paraan dito po, Attorney Shell, yung dito sa impeachment rules na gagamitin ngayon ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara ay ilagay na yung provision na iyon na yung articles of impeachment and the impeachment trial may proceed sa 20th Congress to make para will that be a caution so to speak, Attorney? They can do that. Ngayon kung ano yung magiging legal effect at consequences niyan ay hindi pa natin masasabi. Pero yung nga pwede naman nilang gawin ano kung sakasakali po, Attorney, no? Yes. Okay. Sel? Attorney, meron lang po akong hindi naiintindihan sa simpleng pag-iisip kasi nga medyo legal at technical yung usapan. Yung sinasabi po ninyo kanina na pwede naman na isubmit uli sa 20th Congress yung articles of impeachment, hindi ba yun, paano makaka-apekto yun? Kasi yung sinasabi natin na 19th Congress, yung articles of impeachment, kahit na sabihin natin na continuing body yung Senate, yung Congress hindi. So yung articles of impeachment na ipasa sa 19th Congress pa. I mean, magkaiba pa rin yung Congress and Senate. So, hindi ba yun conflicting? Well, yun ay isang option lang na naisip ko ha. I'm not saying na yun ang dapat mangyayari. This is really uncharted territory kaya kailangan pag-isipan ng mabuti at pag-aralan din ng mabuti ng mga lawyers involved both from the Senate and the House kung ano ba yung pinaka maigi na paraan para maituloy. Para sa akin, ang pinaka-importante ay yung nakalagay sa konstitusyon natin na kailangan
litisin ng Senate yung articles upon transmittal to the Senate. Kaya nung una pa lang ay medyo we were wondering kung bakit nga nung una ay hindi agad-agad na aksyonan na. Nung na-interview ako dati, I had pointed that out, that the obligation on the Senate is henceforth ang nakalagay. Ang ibig sabihin ng henceforth ay dapat agad-agad nila aksyonan. Kung nangyari yon ay hindi na mangyayari itong issue ngayon na binabanggit ni Sir Ted. Pero sir, yung sinasabi mo kanina na posible, nandun yung posibilidad na madala siya sa Supreme Court, pwede bang makialam yung Supreme Court dito kahit na alam natin na ito ay impeachment proceeding? Technically, it's a political proceeding na ang may hawak talaga dapat ay Senado and not the Supreme Court. Yes, at usually sa mga ganyan na sitwasyon, kasi nga meron tayong separation of powers, hands-off ang Supreme Court dyan. Pero at this point, hindi rin natin masasabi kung ano yung magiging response ng court kasi depende rin yan kung ano yung mga ihahain na arguments kung sino man na magfa-file. Depende sa pag-craft nila ng petition kung ano yung tinututukan nila. Pero pwede ho ba, attorney, kasi nga bagamat June 11 supposed to be ang kanila pong adjournment nitong 19th Congress, pwede namang magkaroon ng pagpapatawag ng special session para sila magtuloy-tuloy. After all, ang bisa naman ng kanilang panunungkulan ay hanggang June 30 pa. Tama rin yun, Ted. Officially, ang term ng mga senators ay matatapos before noon of June 30 of this year. At pwede rin pong yung trial magpatuloy hanggang bago mapaso ang kanilang term of office para nga ma-resolve ang ilang mga usaping legal at para pagpasok ng 20th Congress, hindi na po kakain pa ng mahabang panahon at mabaon tayo sa politika kasi nga meron na pong paparating na budget season. Tama yun. And at least kung gano'n na mangyayari, matatapos na yung buong issue na yan. Kaya nilang gawin po yan. Kaya lang, we really cannot predict kung ano yung nasa isip ng Senado. Sige po. Okay, sige. So, aabangan na lang po natin kung ano saan ito hahantong. Pero yun nga, ultimo si former SP Drilon, sinasabi niya na mukha talagang ito po'y aabot sa usaping questioning legal itong buhay ng impeachment patawid sa 20th Congress. Yun na nga. But I wonder, Attorney Shell, kung baka naaral niyo yung background nung Corona time, gaano ba katagal nila ginawa yung impeachment rules during Corona time? Because I wonder kung gaano kahabang panahon yung dapat na igugol ng mga senador natin sa paglalatag nito ngayon for VP Sara's impeachment trial. I don't recall the details pero ang alam ko, of course, bago nagsimula yung impeachment trial, kailangan nakaset na yan so that the rules of the process are clear to everyone. Opo. At Attorney Shell, mahingan ko rin kayo ng reaksyon na kasi si VP Sara, sinabi naman niya over the weekend sa Davao na of course, she wants the impeachment trial to push through dahil gusto niyang makakita ng bloodbath. Ano ba tong masasabi ninyo tungkol dito, Attorney? Hindi ko alam kung saan nanggaling yung salita niyang bloodbath. Dahil alam naman ng taong bayan na napanood nila yung mga dating impeachment trial, wala naman ganun na dahas na nangyayari. It's a very civilized process. Lahat ay bibigyan ng pagkakataon na magpresenta ng ebidensya. At ang kagandahan ng isang impeachment trial, hindi lamang ang mga senator judge ang maghuhusga. Ang mismong bawat mamamayang Pilipino ay may pagkakataon dahil live po ang broadcast niyan. At bawat testigo, bawat ebidensya ay makikita din ng buong Pilipinas. Okay, sige po. So ako po maiba naman, Attorney Shell, Akbayan Party List, maligayang bati po, nakatatlo po kayong upuan. Bukas ba ang Akbayan Party List sa amyenda sa Party List System Act? Well, unang-una talagang kami ay surprise sa nangyaring resulta na kami nag-number 1. Hindi namin naasahan yun at kami nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong, kumampanya, sumuporta po sa Akbayan Party List.
And pagdating sa party list law reform, mismo yung si COMELEC Chair ay nabanggit niya ng proclamation na kailangan natin ng balikan ang batas na yon. At sa tingin ko, tama yung sinabi niya na we need to go look very closely kung ano ba dapat yung mga ayusin natin sa batas na yon. Sa ngayon, ang nakikita ko ay ang unang tanong ay sino ba ang pwedeng ma-accredit na party list organization? Kasi yung unang, di ba, ang spirit of the law dyan ay dapat yung mga sektor na walang boses sa Kongreso. Dapat yung mga sana mapakinggan at makonsidera ng ating mga mambabatas na mga pananaw. So yun ang una. Pangalawang issue dyan ay yung sino ba ang pwedeng maupong nominee? Let's say ang sektor mo ay, example lang, mga magsasaka ay pwede bang celebrity o sino man na hindi naman konektado sa sektor na yon ay pwedeng umupo. Those are only some of the issues that I think must be looked at pagdating sa party list reform. Opo, amin bang aasahan po, Attorney Shell, na akbayan ang siyang isa sa mangunguna dito po sa reformang ito at inyong isusulong sa 20th Congress, sir? Matagal nang isinusulong ng akbayan ng electoral reform, lalo na yung mga kailangan natin para patas at lahat ay may pagkakataon na manalo. Kasi ang nangyayari ngayon ay medyo dehado yung mga kandidato o party list na walang kalalaking resources na hawak nila. So we have always been supportive of all reforms that will help to level the playing field. Opo, tatlo po kasing bagay ito kung talagang gusto daw ho natin ng pagbabago sa halalan. Una, yung political dynasty, enabling law. And then yung reforma sa Party List System Act and ito pong Fair Elections Act natin, yung Omnibus Election Code. Ano po yung kaisipan doon? Well, pagdating sa issue ng political dynasty, maaari natin simulan din yan sa party list reform. Yun ang unahin natin na huwag maglagay tayo ng provision doon tulad ng nailagay natin sa SK reform law. If we can, kung magawa natin yan sa party list, magandang hakbang yon, good step forward yan sa pagsusulong ng yung mas pangmalawakang anti-political dynasty. Opo. Attorney, yung pong usapin doon sa Fair Elections Act natin, nasabi nga din po ni Chairman Garcia, matagal na pong hindi fair, di ba? Kayo ho, meron na ba kayong dito, kaisipan din? Kasi panahon na para mas maging patas ang halalan. Ay, talaga naman hindi patas ang halalan ngayon. Ang malaking issue nung ako'y tumakbo dati sa Senado ay yung sino bang may pagkakataon na mag-air ng mga advertisements. Napakalaki ng gastos. Kaya yung mga ibang kandidato, kung alam naman natin, ang may tawag na yung last part ng bago mag-eleksyon, diyan bumubuhos ang pera para sa mga ads. Sana mas maging level ang playing field diyan. Sana lahat ay may pagkakataon na may airtime. Yung isa pa na malaking phenomenon na nakita natin na nakakabahala at nakakagalit ay tuloy-tuloy pa rin yung issues ng vote buying. At dami namin natanggap na mga reports itong natapos lang na halalan na sa ilang mga lugar, grabe talaga yung pagbibili ng boto. Ano yun kailangan whole of government, if we want to stop that practice, kailangan whole of government approach yan. Hindi lang yung batas, kundi pati yung kultura ng pagbebenta ng boto at pagbibili ng boto. Yun nga po. At ito hong automated election system natin, pabor ba kayo sa hybrid election? Yung pong bilangan sa presinto, mano-mano, transmittal na lamang po, transmission ang idadaan po sa sa automated. Well, yung pinaka-bottom line kasi diyan ay sana mayroon tayong sistema para lahat ay wala nang pwedeng magsabi na ay dinaya nila yung election. The more transparency we can have, the less questions can be brought up after. Kaya lahat yung issue lang dyan kasi dyan Ted ay kung ano man ang gagawin natin na pagbabago sa
automated elections. Again, dadaan dapat sa proseso ng pagsasabatas o pag-amend ng law. And that will of course require concurrence of both the House and the Senate. Yes sir, yes sir. So ano pong aming aasahan? Kasi usually yan, kapag katanghalian ng June 30, magsimula ng 20th Congress, kanya-kanyang file na kaagad yan ng bill. Ano pong first bill ng akbayan? Well, ang akbayan ay isang multi-sectoral party list at kami ay medyo mahaba ang aming platform at programa para sa iba't ibang mga sektor ng ating lipunan. Pero ang uunahin po namin ay 4 na bagay. Unang-una yung ating issues pagdating sa, well, 4 na yun. Yung issue ng education crisis natin, yung issue natin pagdating sa unemployment and underemployment, yung issue natin pagdating sa West Philippine Sea at para yung pinakamalaking bagay na nakakabahala sa lahat ay yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ng pagkain. Meron kaming mga nakasalang na actually ngayon 19th Congress na ilang mga bill para naman mabigyan ng kaunting tulong yung ating mga mamamayan na talagang hirap na hirap sa pagtaas ng presyo ng bilihin at ng pagkain. Nandiyan po yung baon bill. Ito ay counterpart sana ng free education laws natin. Kasi yung ibang mga kababayan natin, kahit na libre ang kanilang pag-aaral, hindi pa rin nakakapasok sa paaralan dahil wala silang pangbaon, wala silang pamasahe, wala silang pambili ng school supplies at libro, pati na rin internet. Ngayon, kailangan na rin ng load niyan. So, yun ang isa sa mga isinusulong ng akbayan na para address naman natin yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kailangan din natin malaman at imbestigahan itong issue ng bakit sino nakikinabang pag mataas ang presyo ng bigas, pag mataas ang presyo ng pagkain. At hindi ba dapat meron silang pananagutan pagka ganun dahil tayo ang nagiging dehado dahil sila ang nagpo-profit sa mga transaction na yan. Hindi ho naman maitatanggi na ang binabanggit yung problema sa pagkain ay usapin din po ng food security. At dito po, hindi rin natin maiaalis ang kahalagahan ng pagkakaroon ng National Land Use Act. Meron na ho ba kayong kaisipan doon? Kasi itong National Land Use Act, 30 anyos na po ito hindi maipasa-pasa dahil sa mga vested interest in both houses. Ano po ba ang damdamin dito kung meron man ng akbayan? Yes, full support kami sa National Land Use Act that this is a law that should have been passed decades ago. Kasi yung nangyayari ngayon, yung nakikita natin na nako-convert yung ating mga agricultural lands sa iba't ibang bagay, residential, kung ano man, ay yun ay malaking impact sa food security natin. Dapat meron tayong pangmalawakang plano na hindi pwedeng baguhin pag nagbago ang administrasyon na kung paano at magagamit yung ating limited land resources. Kaya full support tayo dyan sa isang National Land Use Act. Opo, sige Attorney Shell, kami po'y sasandal sa inyo pong mga pangakong ito at kami po'y nagagalak na kayo makaugnayan. After all, wala ho naman tayo pong aasahan dito sa usapin po ng mga polisiyang ito kung hindi po ang mga miyembro ng Kongreso. Godspeed po, Attorney Shell. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po. Thank you. True FM.